Kailangan niyang ipaalam yon kay Daniel, pero agad din nanlumo si Celine sa ideyang pati ang gown na antindi ng dating sa kanya ay kay Marga rin mapupunta. Ang swerte naman ng bruha. Pero kailangan nga niyang ipaalam kay Daniel. Nakakapagtaka lang na hindi binanggit ni Lola Alma sa lalaki ang tungkol sa trahe. Hindi kaya naduduling lang siya sa sobrang sakit ng kanyang dibdib, kaya mali ang tingin niya? Masyadong malalim ang pag-iisip ni Celine, kaya napalundag pa siya na mag-ring ang cellphone niya. Ano meron? Pungad niya sa tumawag. Annular lunar eclipse, sagot ni Roldan. At saka El Nino. Pero hindi yun ang dahilan kaya tumawag ako. Actually, I have no one in life. Ha? Aning-aning na naman yata ang lalaki. O kaya, imo? Gusto kong kumain, pero ayoko mag-isa. Sa ngalan ni Bethesda, samahan mo naman ako. Sino si Bethesda? Yung aso ng kapitbahay namin? Tumawa ito. Wala siyang kinalaman sa buhay mo. Gusto ko lang may kasama. You have no one in life? O ayaw mo lang mag-imo ako? Actually, hindi naman ako nag-iimo. Kaya wag mo akong alalahanin. Ilang beses na rin siya niyaya ng lalaki kung saan-saan. Taga-aliw niya ito at kahit mas gusto niya makamove on sa sariling paraan ay nagpapasalamat pa rin si Celine na pinagtiyagaan siya ng damayan ni Roldan. Wala akong pake sa pag-iimo mo, no? Ganti nito. Pero sa bituka kong nagrereklamo, may pake ako. Kaya utang na loob, samahan mo ko. Wala si Lola Alma. Baka may kausap na kliyente o kaya luma-love life. Nagbiro si Celine kahit sa sarili lang para mapagaan ang pakiramdam. Pinipilit lang niyang huwag pansinin ang lungkot na paulit-ulit na nagtatangkang umatake sa kanya. Natatakot kasi siya na kapag inamin niya yun ay baka hindi na siya makagulapay sa sakit. Nababalot sa puso, isip, pati kaluluwa na rin siguro niya na hindi rin niya inaamin na miss na niya si Daniel. Namimiss mo? Bakit? Ikaw ba namimiss niya? Pero bakit siya magpapakamiserable sa kakamis sa taong hindi siya namimiss? Pero ang masaklap ay ito. Aminin man ni Celine o hindi, namimiss man siya ni Daniel o hindi, ay alam niya na parang malaking hukay sa pagkatao niya na idinulot ng pagkawala ng lalaki sa kanyang buhay. Napasinghot siya. Sus, di daw imo dinig ko nga na suminghot ka. Isinga mo na yan, katyaw ni Roldan. Che, angil niya rito. Better yet, ikain mo na lang. Daanan kita, peace ka na. At nawala na ang kanyang kausap. Hindi na nga nagtagal ay sinundo na si Celine ni Roldan. Ito na ang pumili ng restaurant na kakainan nila. Pagkakita niya kung saan sila huminto, ay nanggaling magprotesta siya. Favorite resto yun ni Daniel. Ilang beses na nga silang dumaan doon para kumain. At noong mga panahong aliping sa gigilid lang si Celine ng lalaki, ay maraming pagkakataon na inuutosan siya nito magpa-reserve ng mesa roon. Kadalasan ay for two, para sa intimate dinner with his girl of the moment. Madalas dito si Daniel, nasabi niya. Ganoon ba? Parang hindi interesado si Roldan. Kadalasan ay dito niya dinadala yung mga flavor of the month niya. Oh, dito pala yung mga pangpanandali ang aliw niya. Ngumisi ang lalaki. Yung mga espesyal na babae, alam ko may pinagdadalhan din siya. Kanoon, hindi yata niya alam yun at saka may isa pa siyang hindi alam. May mga espesyal na babae sa buhay niya? Parang iisa lang naman ang classification ng mga babae para sa kanya. Puro pang panandaling ang aliw. Ay, pwera nga lang pala kay Marga. Hindi napigilan ni Celine ang hapting gumapang sa kanya sistema nang banggitin ang pangalan ng dalaga. Wala na siyang balita kay Daniel at ang daling paniwalaan na may makulay ng relasyon ang lalaki at si Marga. Ipinagpag ni Roldan ang kamay sa hangin.
Huwag mo nang pinag-iintindi ang babaeng yun. Shall we order? Ani nito. Kasalukuyan silang namimili ng kakainin sa menu nang mapaangat ang paningin ni Celine. Nawala agad ang kakatiting na nga niyang gana sa pagkain nang makita ang magkapareha na papasok sa resto. Walang iba kundi sina Marga at Daniel. Hey, nagulat pa siya nang biglang gap-gapin ni Roldan ang kanyang kamay. Para kang nakakita ng multo, kaya ang daling hulaan kung sino ang natanaw mo. Si Daniel, di ba? With his girl of the moment. Sabi nito, mabuti nga sana kung girl of the moment lang ng lalaki yun. Hindi kaya girl of his lifetime ang kasama niya? I doubt it. Ani ni Roldan, tsaka ito lumingon. Nakatingin na sa kanila si Daniel, kaya kinawayan ito ng lalaki. Ngumiti naman si Daniel, pero mukhang pilit. Tumango ito sa kanila, tsaka iginiya na papunta sa mesa ni Marga. Nasa isang sulok yun ng resto, secluded ang lugar, his favorite spot. Here's our food. Agaw ni Roldan sa kanyang pansin. Naging abala na ito sa pag-aasikaso sa kanya. Ang lalaki ang naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Kulang na lang ay subuan na siya. Kaya kong kumain mag-isa, natatawang sabi ni Celine. Pagbigyan mo na ako. Namimiss ko na mag-alaga ng girlfriend eh. Katwiran ni Roldan. Bakit kasi hindi ka mag-girlfriend na? Mamaya na. Busy pa ako. Natawa siya sa sinabi nito. Napalakas yata yon dahil napansin niyang lumingon sa gawin nila si Daniel. Nalukot ang mukha nito pero nagtagal pa ng ilang sandali ang pagkakatuon sa paningin nito sa kanila. Nga pala, may kailangan akong sabihin kay Daniel. Naalala niya ang trahe. Or mas maganda siguro, ikaw na lang ang magsabi. Ayaw na nga pala niya makausap ang lalaki. It hurts too much. Ang drama niya, na totoo rin naman. Ang hirap kaya makipagngitian sa isang lalaki na gustong gusto sana niya pero sure ball na hindi mapapasa kanya. Ano yun? Pagtataka ni Roldan. Yun tungkol sa trahe ng lola niya. Mabilis ang ikinawento ni Celine ang nadiskubre. Okay, I'll tell him. Later. Now eat. Tikman mo tong pesto. The best siya. Iniumang ng lalaki sa kanya ang tinidor na may laman na pasta. Ang lapit sa bibig niya kaya otomatiko siyang napanganga. Ang sarap, sabi niya. O heto pa ang isa. Muli siyang sinubuan ni Roldan. Ngumunguya na si Celine na mapatingin sa gawin ni na Daniel. Nakatingin na naman ito sa kanila. Natigilan siya sandali. Kumulimlim kasi ang mukha ng lalaki. Parang galit. Pero bakit ito magagalit? Ewan ko sa'yo. Itinoon na lang ni Celine ang pansin kay Roldan. Maya-maya ay nakita niyang tumayo na sina Daniel. Malayo ang mesa ng mga ito sa kanila pero parang sinadya pang dumaan ng lalaki sa table nila. Mukhang nag-e-enjoy kayo Komento nito. Nakangiti naman kahit medyo tabingi. Oo naman, sagot ni Roldan. I have a lovely and lively dinner companion. Sino ang hindi mag-e-enjoy? Of course, sabi ni Daniel para may gusto pa itong sabihin pero nanatili lang na nakatayo sa tabi ng kanilang mesa. By the way, ma-interesting info tong si Celine tungkol sa heirloom wedding gown ng lola mo. Si Roldan na ang nagsalita. What about it? Binalingan siya ni Daniel. Sinipa ni Celine sa ilalim ng mesa si Roldan. Ang sabi nito ay ito na ang magsasabi sa lalaki. Bakit ipinasa nito sa kanya? Can you two just talk about it some other time? Umimik na si Marga na sa itsura pa lang ay halatang hindi natutuwa. I want to get out of this place. Bad vibes Nanginginig pa na kunwari ito. Ay, oo, bad vibes talaga. Nandito ka sa loob-loob ni Celine.
Oo naman. Sige, I'll call you. Sabi ni Daniel sa kanya. Si Roldan na lang ang tawagan mo. Alam na niya ang kwento. Sagot niya, pero kung narinig man siya ng lalaki, ay hindi siya pinansin nito. Pinandilatan ni Celine si Roldan nang wala na ang dalawa. What? Patay mali siya pa ito. Ayoko na siyang makausap. Okay lang yan. Now eat. Nakakabwisit! Napapadyak pa si Celine nang matapos makipag-usap kay Mildred. Naiinis siya dahil kanina mag-ring ang telepono niya ay kulang madapa siya sa pagkakakumahog na madakmayon mula sa mesa. Ganoon na lang ang panlulumo niya pagkakita sa pangalan ng tumatawag. Ayaw niyang aminin pero obvious naman na may iba siyang inaasahang tatawag. Sino pa ba? Kundi si Daniel. Nakakabwisit. Paasa lang? Sasabi-sabi ang linsiyak na lalaki na tatawag pero dumaan ng 1 linggo ay hindi pa rin ito ginagawa nun. Mas nakakabwisit na sa loob ng panahong yun, tuwing tutunog ang cellphone ni Celine ay bumibilis ang salsal ng dibdib niya. Umaasa na ang lalaki nang tumatawag. Ang tanga lang niya para naman gustuhin pa niyang marinig man lang ang boses ng lalaking wala namang paki sa kanya. Sa pagkakataong yon ay hindi pag-iingay ng telepono ang nagpalundag kay Celine kundi ang tunog ng doorbell. Hindi na siya aasa pa. Isa pa, malabong si Daniel ang dumating. Hindi nga ito nag-aksaya ng oras sa tawagan siya. Ang puntahan pa? Hindi nga siguro nito matiis na mapalayo kay Marga ng kahit 3 seconds lang. Wala ang katulong nila na malengke. Kaya si Celine na ang lumabas para alamin kung sino ang dumating. Ilang hakbang pa lang ang layo niya sa gate ay nakita niya ang hindi inaasahang bisita. At naging kasintigas ang popsicle ang kanyang mga kalamnan. Hinga ng malalim, umaktong hindi affected, payo niya sa sarili, tsaka itinuloy na ang paglakad na sandaling naudlot. Daniel, naligaw ka ata. Komento ni Celine na buksan ang pintuang bakal. Nambanggit sa akin ni Roldan na nandito ka raw. Anang lalaki. Naalala niya kung sinong isa pang tumawag bago si Mildred. Si Roldan. Nangumusta lang ito. Nag-hi na madalas itong gawin, tsaka inusisa kung nasa bahay lang ba siya. Papatayin kita, Roldan! Nai-imagine na niya na sinasakal niya ang lalaki. May kailangan ka? Tanong ni Celine. Tungkol ba yun sa nabiting sasabihin dapat sa ni Roldan? Kuwan, napakamot siya ng ulo. Gusto rin sana niyang magpapadyak na naman. Papatayin talaga niya si Roldan. Tungkol yun sa trahe ni Lola Olivia. Nakausap ko na ang lola mo. Everything's settled. Sagot ni Daniel. Ganon? Anong sadya mo dito? Gusto kita makausap. Free ka ba? Na lumabas, I mean. Ayaw! Giit ng isip ni Celine, pero go naman ang sinisigaw ng puso niya. Kasi, please. Sige, tapusin mo na. Closure kumbaga. Kailangan daw yun para mas mapadali ang pag-move on. Magbibihis lang ako. Take your time. Anang lalaki na bahagyang umaliwalas ang makulimlim na anyo. At dito po nagtatapos ang ating episode. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa susunod na kabanata. Kita-kits sa next chapter!